12:17 po ang ating oras. Nako ka-vibe, sabi nila, hindi mo makikilalang isang tao sa unang pagkakataon, 'di ba? O kahit nga ang first impression ay bumabaliktad sa katagalan. And yung akala mo na napakabait nung una, yung pala makikilala mo, hindi pala. Pero nung nagtagal na ay lumalabas na yung totoong ugali. 'Di ba? May mga ganung tao na akala mo ang bait-bait, pero pag nakilala mo na ng tuloy, ay nako, hindi pala. Pero may iba naman na akala mo hindi maganda yung ugali or hindi mabait, pero yung pala yung mas mabait. 'Di ba? Maraming halimbawa niyan din sa mga magkakarelasyon. Nung naniligaw lang, akala mo kung sinong santo, ibibigay sa'yo langit at lupa, yung pala pati impyerno nabigay sa'yo. 'Di ba? Nung naging matagal na, bigla na lang nagiging si Taning. Ano ba, 'di ba? Ang iba naman hindi mo nagugustuhan ng personality sa unang pagkakataon, 'di ba? Pero as time goes by, nakikita mo na mabuting tao pala siya. Minsan nga nagiging judgmental tayo 'di ba, sa mga tao. Although merong mga times talaga na nakakatsamba talaga tayo ng taong mabait or nakakasundo natin sa unang pagkakilala pa lang hanggang sa maging magkarelasyon na kayo or maging magkaibigan na. Parehas mo na ba yan ka-vibes na naranasan? Yung unang pagkakakilala nyo pa lang, pero ang gaan na ng pakiramdam mo sa kanya, hindi lang sa kaibigan, even sa karelasyon. 'Di ba? If not, alin dyan, yung na-experience mo na. 'Di ba? Yung tama agad ang first impression mo o yung maling akala pala sa kaibigan or sa karelasyon. And for sure, lahat tayo nakakaranas ng lokohin, either sa love or sa friendship, pero may mga pagkakaiba. May pagkakaiba kaya sa pakiramdam ang lokohin ng taong mahal mo at lokohin ng best friend mo. Sabi nila, mas okay daw na mawalan ng karelasyon kesa sa BFF. Totoo pa rin ba ang statement na yan, ka-vibes? Kung nalaman mong ginagamit ka lang pala ng kaibigan mo para mapalapit sa taong mahal mo, hindi naman pala ikaw. Makakasira ba sa friendship yan? Or may mga worse pa ba na pwede mangyari na pwedeng ikasira ng inyong pagkakaibigan? What do you think, ka-vibes? May basihan ba talaga para matawag mo ang isang tao na totoong kaibigan? Ano yung pwedeng magawa ng isang best friend para hindi mo siya mapatawad? Ano nga ba din ang basihan para matawag mo ang isang tao na totoong friend? Welcome to Love Me, Kathy G. Kasama nyo na naman po ako, ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G, ngayong araw po na Martes, all the way until 3 p.m. Tayo magkakasama-sama, problema ng may problema, problemahin natin yan, ka-vibes. Kaya samahan mo ako pagbigay ng payo mamaya sa ating letter sender na si Clara. Ano ba ang problema ng ating letter sender na si Clara at napasulat siya sa atin, ka-vibes. Yan po ang inyong pakatutukan. Siyempre, saying hello muna sa mga ka-vibes po nating nakikinig po sa kanilang mga radyo. Maraming salamat sa pakikinig po sa akin. Ayan, and of course, nanonood po sa Facebook Live. Hello po sa inyong lahat and thank you so much for watching and for tuning in. Ayan, sa mga nakikinig at nanonood at the same time, kayo na talaga, ka-vibes At syempre, tayo po ka-vibes na papakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Jansan. Again and again and again. Ano ang basihan para matawag mo ang isang tao na totoong kaibigan? Ang daming napi-fake na maraming napi-fake na kaibigan. 'Di ba? Yung akala natin totoo na, pero nako, nagkakaalaman, lumalabas ang totoong kulay ng kaibigan. Naku, ano bang kulay niyan? Berde, kulay or chameleon, 'di ba? Sabi nga nila, chameleon. Anyways, ka-vibes tutok lang po dito sa Love Me, Kathy G. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Bye. Letter. This letter is from Clara. Dear Kathy G, magandang tanghali sa iyo, Kathy. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Clara, 26 years old, mula sa Parañaque City. Gusto kong ibahagi sa inyo ang friendship na meron kami ni Jel. Noong elementary high school ako, masasabi ko na wala akong friends at loner ako sa klase. Hindi ko naranasan na magkaroon ng kasabay tuwing recess time at umuwi na may kasamang kaibigan.
Siguro dahil sa personality ko na tahimik o nonchalant kung tawagin. Sanay na din ako sa ganoong senaryo, Kathy. Dahil wala naman akong ibang ginawa, kundi bahay at eskwela lang. Lumalabas lang ako kapag may kailangang bilhin o di kaya naman ay may gagawing project. Hanggang nag-college ako, may mga naging seatmate ako na naging friends ko pero hindi nagtatagal. They were just college friends, Kathy. Hindi ko naranasan na may mapagsabihan ng problema sa loaded na homeworks at iba pang obstacle sa buhay kung hindi ang sarili ko lang. After ko makagraduate ng college, doon ko nakilala si Jel. Naging kaibigan ko ng 4 na taon. Workmate ko siya, Kathy. Siya ang palagi kong kasama tuwing break time at sa kanya ko naranasan na magkaroon ng totoong kaibigan. Mabait sa akin si Jel sa lahat ng pagkakataon at pinagsasabihan niya rin ako ng problema sa pamilya at lalo na sa love life niya. Naging kampante siya sa akin dahil lahat ng sikreto na meron siya sa akin niya lang daw sinasabi. Naging maingat din ako na walang ibang makakaalam kundi ako lang dahil nga pinagkakatiwalaan niya ako. Ganon din ako sa kanya, Kathy. Nakakapagsabi rin ako ng mga rants ko sa buhay dahil tiwala din ako sa kanya. Feeling ko maswerte ako sa pagkakaroon or sa pagkakataon na yon dahil may naging kaibigan ako na matagal ko nang hinihintay. Ngayon ko lang kasi naranasan na magkaroon ng kaibigan na malapit or malapit at totoo sa akin. Sa tagal ng pagsasama namin bilang magkatrabaho at magkaibigan, lahat ng lakad ko ay sinasabi ko sa kanya pati na rin ang mga racket ko. Minsan, isinasama ko siya sa iba kong side job para naman meron kaming iba pang pagkakakitaan. Naging kasangga, kapartner at sister ko si Jel, Kathy. Isang araw sa trabaho nang hiram siya sa akin ng pera. Hindi ko na tinanong kung para saan dahil busy ako noong mga oras na yon at may tiwala naman ako kay Jel. Isang sabi niya lang sa akin, bigay agad ako sa lahat ng pagkakataon dahil importante siyang kaibigan sa akin, Kathy. Pagkalipas ng 1 linggo, nanghiram ulit siya sa akin dahil sa kinapos daw siya sa budget niya at naubusan ng pambayad ng bills. Hindi ako nagdalawang isip, Kathy, dahil naaawa naman ako sa kaibigan ko. Lumipas sa mga araw. Kinamusta ko siya kung okay na ba siya at kung nakakaluwag na sa allowance. Ang sabi niya lang sa akin, may malaking siyang problema at kinakailangan niya na malaking pondo para dito. Tinanong ko siya, Kathy, pero hindi pa siya ready na sabihin ito sa akin. Hanggang sa hindi na pumapasok sa trabaho si Jel, kaya minessage ko siya dahil nag-aalala na din ako kung ano ba ang nangyari sa kanya. Bakit hindi siya pumapasok? Wala akong sagot na natanggap sa kanya ni text or tawag ay wala kahit isa. Kinabukasan pagpasok ko sa trabaho, may lakas loob na nagsabi sa akin na tinakasan na kami ni Jel. Nagtaka ako sa mga pinagsasabi nila dahil hindi ko alam kung ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito, Kathy. Matagal na daw nila akong gustong balaan sa pagkatao ni Jel, pero natatakot sila dahil nakita nila ang closeness namin bilang magkaibigan. Nagtanong ang mga katrabaho ko kung nautangan din ba ako ni Jel. At ang sabi ko, maraming beses na. At hindi biro ang mga pera na hiniram niya dahil may kalakihan ito. Nagulat ako sa mga nalaman ko, Kathy. Hindi lang pala sa akin humiram ng pera si Jel. Halos lahat pala kami nakatrabaho niya ay nahiraman niya ng malaking halaga. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko. Gusto kong kausapin si Jel, pero hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Ayokong isipin na pati ako ay niloko ng sarili kong kaibigan, Kathy. Wala akong idea kung saan niya ginagamit ang mga perang hiniram niya sa akin at sa mga katrabaho namin. Kathy, lumipas ang mga araw, hindi na rin ako sinipot ng kaibigan ko. Pati ako, iniwan niya na. Sobrang affected ako, Kathy. Kung sinabi lang sana niya sa akin ang mga dahilan, ay baka natulungan ko pa siya.
Gustong-gusto ko siyang tulungan pero huli na. Huli na ako sa balitang matagal ko na dapat nalaman. Hindi ko akalain na may ganong klaseng ugali si Jel sa tagal naming magkaibigan, Kathy. Nasaktan ako. Dahil ang kaisa-isa kong itinuring na matalik na kaibigan ay niloko at iniwan ako. Siya, ang pinagkatiwalaan ko pero nagawa niya pa rin akong talikuran. Nasira ang aming pinagsamahan dahil sa pera, Kathy. Tatanggapin ko pa sana siya, Kathy, kung nagsabi lang siya ng totoo sa akin. Baka mas naintindihan ko pa siya kung naging tapat lamang siya. Pero mas pinili niya akong takasan na talikuran ang pagkakaibigan namin. Ang hirap na tuloy magtiwala, Kathy. Ano nga ba malalaman ang isang tunay na kaibigan? May mga dapat ba akong pagbasihan? Ayoko na kasing maulit ang mga nangyari. Bukas. 'Di ba lahat naman tayo a friend, that's all we need. Pero papaano nga ba, katulad na lang ng sitwasyon nitong si Clara, kala niya naka-jackpot na siya ng kaibigan kay Jel. Oo, a friend, that's all I need, Kathy G. Pero yung friend na nahanap dito si Jel, sa katauhan ni Jel, o ni Clara, sa katauhan ni Jel, ay nako si Jel pala, no? Parang gelatin na naglaho lang din. Ang nangyari, makatapos makakuha, makahingi ng pera, makahiram ng pera sa kanya. Eto na nga ba tayo sa sinasabi natin di ba? Yung ang hirap ko minsan dadaanin ka sa kaibigan, friends kayo, tapos dun na, sisimulan ka na dun na kunyari, baka meron ka naman dyan konti pahiram. Tapos yung sa unti na yon, dumami pa unti-unting hiram-hiram. Hanggang sa lumaki na hindi mo naman namamalayan. Na nakakaloka lang na hindi lang pala itong si Clara ang hinihiraman itong si Jel, ha? Pati pala ang lahat ng kailangang kasamahan sa trabaho. Ibang klase. Oo, ano kaya nangyari dito kay Jel? Saan niya binadala yung mga pera? Oo, bakit ganun? Laging nakukulangan. Pero hindi naman natin masabi, di ba? Hindi naman tayo pwede maging judgmental doon sa tao. Baka naman talaga may pinaglalaanan yung tao. Pero ano nangyari? Okay lang yung pahiramin mo Pero yung maglaho na parang bula, tapos parang nagkaroon ng comatose, hindi ka nakilala kapag sisingilin mo na. Yun yung nakakaloka. Well, ikaw ba? Nakarelate ka ba sa story ni Clara Ka-Vibes? 0916-563-1777. Nautangan ka na rin ba ng kaibigan mo? Nautangan ka na rin ba tapos hindi na nagparamdam sa'yo, bigla na naglaho, hindi na nagpakita, nakoma, ewan mo na. Sige, i-comment mo na yan, Ka-Vibes, sa Facebook Live, also sa aming pong Facebook page, 92.3 FM Radio Manila, or my FB page, DJ Kathy G. Ang hirap, no? Ang hirap nung nagtiwala ka tapos pagkatapos sisirain lang yung tiwala mo. Well, sabi nga, 'di ba, whenever I call you friend, sana naman totoo ka. Payuhan po natin si Clara. Friendship. Ito po nga si Clara, napasulat po sa atin ang kanya pong story ay may kaibigan, nakilalang kaibigan sa trabaho. Tumagal ang kanilang pagiging magkaibigan, ha. Imagine elementary, high school, college, wala siya talaga nagiging close friends until nahanap niya ang pagiging totoong kaibigan dito kay Jel. Si Jel na kasamahan niya sa trabaho, si Jel na naging kaibigan niya for 4 years. So inakala niya naging best friend niya, nagiging sabihan niya, kasama niya sa mga kung ano-ano, racket at kung ano pa mga trabaho. 'Di ba? So hindi niya inasahan na darating ang time na, naku po, tatalikuran din pala siya nito. Bilang kaibigan, anong rason? Dahil sa pera. Nako ha, alam niyo, sabi nga nila ano ba talagang basihan para matawag mo ang isang tao na totoong kaibigan? Hindi po yan nakikita sa dami ng oras na magkasama kayo, Ka-Vibes, ha? Bagkus yung kalidad, yung quality ng inyong samahan ang pinaka-importante sa lahat. And which is, number 1 po dyan, yung katapatan. Of course, di ba, dapat totoo kayo sa isa't isa. Hindi yung nagiging totoo ka lang sa kanya kapag nakaharap siya sa'yo. Pero pag nakatalikod na siya, sinisiraan mo na, ang dami mo na sinasabi, di ba? Yung magtitiwala, yung maaasahan ka niya sa mga sikreto, which is, yun naman yung nangyari sa kanila Itong si Trish, itong si Jel at itong si Clara, nagsasabihan sila ng mga sikreto at tinago naman nila yung mga sikreto na yon. Pero yun nga lang, pagdating sikreto sa pera, medyo nangati ang kamay ni Jel.
And of course, yung pagsuporta, you support each other. Kapag nakikita mo na nagiging matagumpay yung kaibigan mo, natutuwa ka. Natutuwa ka, pumapalakpak ka, nakikita ka man niya o hindi, pumapalakpak ka. Hindi yung nakikita mo yung kaibigan mo na umaasenso, ay naku, galit ka. Hinihila mo siyang pababa. 'Di ba? May mga ganun kasi na parang ayaw mo na naaangatan ka. 'Di ba? Pag nakita mo na medyo umaangat na yung kaibigan mo, nako, teka ha, nauunahan mo ko. Hindi pwede. Sabi ni Chona Paraino Templo, this one is coming from Facebook. Ayan. Ano ang totoong kaibigan, Kathy G? Mapalayo man, hindi ka pa din malilimutan. Yung tipong gumagabay pa din sa'yo. Yung kampante ka sa pwede mo siyang hingahan ang iyong mga problem kasama sa lungkot at saya. Thank you, Chona. And this one is coming from Giselle Rosales ng Marulas, Valenzuela City. Advice ko lang po, kung hindi na magpakita sa kanya ang friend niyang may utang, isipin na lang niya na nakatulong siya at wala siyang ginawang masama. Maging mabuting kaibigan na lang siya. Ganun lamang po. Ayan. Thank you, Giselle Rosales. And sabi naman ni Romel IR ng Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Ayan na. Umula lang siya nung title. It's kaibigan. Sige. Thank you, Romel. And this one naman, sabi ni Raymark, Kathy G, for me, kung tumakbo na siya at wala ng contact, well, ipagpasa Diyos mo na lang. Bawi next life, 'di ba? Madami pa namang mas legit na friend diyan sa paligid. Tapat-tapat lang talaga. Lagi po ako nakikinig habang nasa biyahe, Kathy G, kahit matumal. Tiyagaan lang talaga. Thank you so much, Raymark de la Cruz, at ingat-ingat. Oo, ganun lang talaga. Tiyaga lang talaga. May mga times talaga na matumal ang biyahe. 'Di ba? May mga times naman na hindi ka na-overwhelm ka na sa dami ng pasahero. Basta't importante mag-iingat sa pagmamaneho. Lagi magdasal, ha? Raymark, thank you to you. And Evangeline Sabanal ng Las Piñas, dapat po may malasakit at honest po sa inyo. Ayan, totoo, Evangeline. And sabi ni Chel Troyo ng Las Piñas, malalaman mo ang tunay na kaibigan pag may malasakit at may pagmamahal sa'yo. Pag wala, naku, hindi totoong kaibigan yan. Kathy G, sabi ni Yosef Bengson, may ganyan po akong friend, utang ng utang sa akin, naka 3 times na nga 5K. Tapos balita ko meron din pa sa iba. Tapos nabalitaan ko, nakabili na ng motor. Ang galing, di ba? Tapos hindi makabayad ng utang sa akin, nakabili ng motor niya. My Lord, buti na lang mabait ako. Buti na lang. O singilin mo pa rin, Gaylord, ha. Pabati po kami dito sa ECAJMW Full Sublimation located at Mulawin, Dasmariñas, Cavite, sina Kagawad Ismael, Konsehal Christopher Dotong, Mark, and Yausap Gaylord. Thank you, Yausap. Singilin mo, may motor mo, pambili siya ng motor, wala siya pambayad ng utang. Sabihin mo, isakay ka niya, hatid sundo ka niya para naman medyo makabawi-bawi ka. But anyways, ka-vibes, 1:57 po ang oras natin and tuloy lang po sa inyong mga payo at reaksyon. And of course, paghula po ng ating title for today. Kung ikaw po ay merong nasa isip na title, naku, ipadala mo na po yan, 0916-563-1777. At kapag ikaw ang nauna at tama ang iyong sagot, pwede ka manalo ng 500 pesos at ipapadala po yan through GCash. Kaya make sure registered din sa GCash ang iyong number. Ka-vibes! Walang bibitiw, tuloy pa rin po ang tugtugan dito sa Love Me, Kathy G. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Loko-loko yung kanilang friendship. Dahil nga po itong si Jel, hindi lang pala siyang inutangan, inutangan din pati yung iba nilang kasamaan sa trabaho. Ang nakakalungkot lang, Kathy G, nagtiwala ako, pwede naman siya magsabi na lang sa akin. Dahil sabi nga ni Clara, kung nagsabi lang sa akin si Jel na may pinagdadaanan siya at hindi pa talaga makakabayad ng utang, mas maiintindihan ko pa. Kesa yung totally na hindi na po nagparamdam si Jel dito kay Clara, dahil nga hindi nga lang siya pinagkautangan, pati yung iba pa mga katrabaho. Ano nga ba? Ano nga ba yung explanation, ka-vibes, ng psychology regarding sa utang or pangungutang? Bakit ba may mga taong nangungutang? According po sa Theory of Human Motivation Psychological Review, yung basic human needs. Of course, kapag hindi natutugunan ang basic needs gaya ng pagkain, tirahan, kalusugan, napipilitan yung tao na mangutang bilang survival mechanism. 'Di ba? Kapag hindi na kinakaya yung mga gastusin, kinakapos. So, ang tendency, uutang ka. Ayan. And also, yung sinasabi nilang immediate gratification o yung delayed gratification. Marami kasing tao na mas inuuna yung kasulukuyang kagustuhan kaysa dun sa
pangmatagalang result. Halimbawa, kahit wala pang sahod, pinangungunahan na, nangungutang na, 'di ba? Yung iba nga umaabot pa sa point na sinasanla yung mga ATM nila, 'di ba? Para kapag dating ng sweldo automatic deduction na lang. Pero yung ganoon, 'di ba? Kung minsan kasi bakit ba tayo nangungutang? Bakit tayo kinakapos? Masyado tayong alam mo yun, yung more than doon sa kaya nating i-provide. So, ang tendency, kapag kinapos ka, mangungutang ka. 'Di ba? Yung social comparison theory, yung tao ay natural na naghahambing sa iba. Kung nakikita niya ang iba ay may bagong gamit, nako, eto, gusto, tapatan, gusto, meron din siya. Eto talaga naman maraming ganito, particularly sa cellphone, 'di ba? Kapag nakikita natin, uy, bago yung cellphone niya, 'di ba? Naka iPhone 16 Max Pro, oo, 'di ba? Plus. Oo. Anong gagawin? Gusto tapatan. So kahit hindi kaya ng pera, kahit hindi kaya kung ano lang yung meron, nangungutang. So ang tendency, nababaon dahil hindi kayang bayaran sa dami ng mga bayarin. Ayun, ganun. Of course, kasama yung social obligation, utang na loob, debt cycle, and psychological stress and mental health. So napakarami ka-vibes kung bakit po nangungutang or kung bakit merong utang na tinatawag tayo. Sabi ni Erwin Velasco, Kathy G, this one is coming from Facebook Live. To answer the question, ano bang basihan para matawag mo ang isang tao na totoong kaibigan? Opo, meron akong ganyang friend. Hello JSM, kamusta? Kailan mo ko babayaran? Parang naging napanawagan na to. So sa mga may mga utang sa inyo, sige, panawagan na natin. Miss Maribik Mimi, Kathy G, ganang tanghali. Ako nga, Kathy G, inutangan din alang bayaran. Ayun, binlock ko na lang. Baka kasi mangutang pa ulit Oo, kaya nga diba minsan nakakatakot pag sinabing, kamusta ka? Makasunod nun, may pera ka ba? Pwede ba mangutang? Thank you, Miss Murray, Big Mimic. And Maureen Ava says, meron din namang nanghiram sa akin, Kathy G. Kaya lang ako pa po ang nahihiya na maningil. Totoo. Ikaw na itong nagpautang, ikaw pa yung hiyang maningil, di ba? Na parang pag nakikita mo, sisingilin ko na kaya? Nakakahiya Hinahayaan ko na lang kung kailan niya babalik. Pero kapag alam ko na may budget siya, nasabi ako, pero sasabihin lang, next time na lang Oo, 'di ba? May pambayad ka, may pang-travel ka, may kung saan-saan ka nagpupunta, pagbayad ng utang wala. Kakainis. Ayan. Thank you, Miss Maureen Ava. Shoutout sa Assistant Secretary Joel. Hello, Bernard Laures, Gloria Kimishano. Shoutout kay Ajan at Almark. Transit Corporation. Thank you so much for tuning in. Sabi ni William Mortel, totoong kaibigan niya ang pagiging tapat at pagiging mabait niya sa tao at ang patas na pagtrato nila sa isa't isa. Kung may utang yung kaibigan ko at di na ako binalikan, wag na siyang bumalik, lalo kung wala siyang pambayad sa akin kasi parang naglolokwan na lang kami niyon, Kathy G. Oo naman. Thank you, William Mortel. Hello, Altes, Miss Altes Sino Cruz, and of course, Herrera and Sino Cruz family, also Kier Mondoyo. Oo, walang pasok. Ang saya-saya, no? Nung mga walang pasok. Mahirap pumanap ng tunay na kaibigan. Thank you, Kier and Jollibee Silaran, standby. At syempre, sa lahat pa rin po ng mga nagbibigay ng reaksyon at payo nako. Thank you so much, Ka-Vibes. Tuloy lamang po tayo sa tugtugan, ha? Walang bibitiw, of course, sa pagbabalik natin ng ating final advice for you, Clara. Dito lang sa 92.3 FM Radio. Your favorite music radio. Can't help falling in love, lalo na kapag talaga naman nakita mo sa kanya yung mga hinahanap mo. Lalo na nakita mo yung magandang ngiti niya, nakita mo sa kanya yung hinahanap mo sa isang tao na kilig. O, 'di ba? Pag naramdam mo 'yan, 'di ba? Parang masasabi mo talaga, can't help falling in love with you. Pero can help na mangutang sa'yo, Kathy G. Can help na mangutang sa'yo, Clara. Ayan. Ano ba ang basihan para matawag mo ang isang tao na totoong kaibigan? Naku po, ang hirap, Kathy G. Ang hirap talagang malaman kung totoo ang isang kaibigan. Kung totoo siya sa'yo. Kung totoo mga pinapakita at pinaparamdam niya sa'yo. Dahil katulad nga po ng ating letter sender, sa kabuuan po ng story ni Clara, siya po ay nagkaroon ng kaibigan, naging kaibigan niya nung siya po'y nagtatrabaho na. During elementary at high school, until college, wala siya naging close friend. Dumating si Jel na tinuring niyang totoong kaibigan. Pero yun nga po, anong nangyari? Hindi niya maintindihan kung bakit di nila nagparamdam sa kanya. Although nakautang kasi itong si Clara sa kanya I mean si Jel sa kanya. So yun ang naging reason kung bakit hindi na nagparamdam ng tuluyan itong si Jel. But anyways, Ka-Vibes, maraming salamat. Si Jollibee Silaran humabol lang. Relate much ako
Kaso magkaiba kayo tayo ng situation. Kung ikaw nasira sa pagkakaibigan dahil nasilaw sa pera, ako dati nasira dahil sa lalaki. Nako, ibang klase. Ayan na, kilalanin siyang maigi at pairalin ng instinct bago maging close. Ayan. Thank you, Jollibee Silaran. And sa lahat po na nagbigay ng reaksyon at payo for Clara, thank you so much, ka-vibes. Alam nyo, isa sa pinakamahalagang investment ay ang pagkakaroon ng kaibigan. Kaibigan na papahalagahan ka at hindi magte-take advantage sa kaya mo lang ibigay. And alam mo, Rowena, hindi pwedeng sabihin na totoo ang pagkakaibigan na meron sa inyo ni Jel dahil kung talagang totoong kaibigan siya sa'yo, hindi niya hahayaan na masira kayo dahil lang sa pera. You know what? Pahalagahan mo ang kaibigan na tatanggapin ka. Meron man siya, makukuha sa'yo or wala. Thank you so much for sharing your story with us. At sa mga gusto po mag-share ng story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio Manila. Again, thank you for keeping me company, ka-vibes. Until tomorrow, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me Kathy G. Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. And so I just needed to change my perspective. Ako yung role, sobrang, ang daming feeling like, parang matutuwa ba? Actually happy, pero at the same time, kinakabahan.